Well, dati pa natin sinasabi na kailangan na siya magpakita ng strong leadership. Di ba? Dahil ang daming mga bagong mga karakter, tawag ko karakter na gusto magpabagsak sa kanya. No, kahit itong mga karakter na ito, katulad ng inyong ex-human rights lawyer, at saka yung ex-spokesperson, at saka yung iba-iba pang mga karakter, parang mga karakter sa horror movie, no? Itong mga karakter na ito ay nag-i-scale up ng banat. Dapat mag-scale up din siya in terms of leadership without being defensive. Without being defensive, no? Lalo na itong midterm na ito, kung hindi nila makukuha yung overwhelming majority, this midterm will be a plebiscite on his weakness. This midterm will be a referendum on their weaknesses. Kaya kailangan sila magpakita ng strength. Lalo na after the midterm, ang focus na ay yung presidential election sa 2028. So, yung kanilang mga aliado at yung mga umalis sa Duterte camp, baka magdalawang isip kung lalabas after the midterm na sila ay mahina at saka going into the presidential election sa 2028, wala silang malakas na kandidato. So marami silang kailangang ayusin. Unang-una, yung midterm election, kailangan ma-sweep nila. At the very least, dapat overwhelming majority. Kahit hindi big win. Kahit hindi total. Ikalawa, ay dapat magpakita sila ng strength going into 2028. Dahil yun yung balak ng mga Duterte. Dahil mataas pa rin si Sara at mahina yung kandidato ng gobyerno, tingin nila magbabalikan sa kanila yung mga umalis na kanilang mga kaalyado. Alam mo naman ang politics sa Pilipinas, very cynical Diba? Very cynical. Wala naman loyalty dito Dito ng kapangyarihan. Sasama sa ruling party, sasama sa administration slate, pero puro mga opposition yan. Si Amy Marcos, nasabi lang kanina ay hindi na siya magsusuot ng magandang damit in protest, no? In solidarity dun sa hindi pagpunta ni Sara Duterte sa SONA. Hindi na siya magsusuot ng magandang damit. Kaya baka gula-gulanit na damit yung kanyang suot. No? Ikalawa, ikalawa, si Pia Cayetano na nito nakaraang 2 taon, ang tawag sa sarili at saka sa kanyang kapatid ay independent minority. No? Tapos ngayon sasama sa admin. 'Di ba? Tapos ito naman si mga Bilyar, yung mag-ina. Tapos papatakbuhin yung kanilang kapatid o yung kanilang tatay. Mga supporter ni Kibuloy. 'Di ba? Na gustong pabagsakin ng presidente. So pero lahat 'yan sasama sa administrasyon. So makikita natin ang tingin kasi nila pwede naman paglaruan ng presidente dahil hindi naman ganoon nakakatakot, 'di ba? Kaya ang kanila ay weak leader ito, pwede nilang paglaruan.